Second ng GTA. Honestly ha, enjoy ko pa rin siya i-drive kahit sobrang baba at sobrang dumi at putang ina walang aircon. Diyos ko Lord, help me. I'm on fire baby, I'm on fire. Okay, for documentation purposes, today may titingnan kaming Honda ESI na puti para sa first car ng anak namin. So, pwede rin natin gawin project. Kasi, ayusan natin para better condition for the kid. Okay, unang sinilip natin Honda ESI. This is a good base project car. Pwede rin starter car. Medyo affordable. You can get one for below 100. So you have to watch out, always check sa mga parts sa bubong kasi nagkaroon ng issue Honda, nabubulok siya. So hinindian ko to. Then the next one, ito tumingin naman ako VTEC 3, medyo modern. Pero this one is a 2001, pero naka-convert na siya ng Eagle Eye. Medyo weird lang kasi ang lalaki ng gap, tapos kulang-kulang yung ibang parts. So hinindian ko na rin to. And yung compressor niya actually nakahiwalay, may sariling switch, parang switch sa bahay. So, naging no for me. Nothing against the seller, pero yun daw yung nakuha niya. So, yun. Okay, let's move on to another part of our life. So, yun na nga. Wala tayong mahanap sa Manila. So, we decided to look for another car sa labas ng Metro Manila, which is somewhere in Calamba, to check another car na medyo gusto ko din. Feeling ko good for a project car. And this one took us at least 1.5 oras, mahina, to check this nice car. Ganda yung body, maganda yung platform. Kaso, ito ang naging problema ko. Okay to naka RS1 kit, ganda rin. Pero doon may mga issues, and also the color. Actually, color ang patalo sa akin dahil mukha siyang avocadong mangga. Shit. Heartbreaking. So ito na talagang naging final decision ko. Ang ganda, di ba? It's a nice 2-door sports car. Thank you anak, sana nagustuhan mo, and I will always love you the way you are. Nice car. Sobrang cool. It's a Ford Festiva, pero Kia Pride converted to look like a Ford Festiva, pero solid, tamang tama lang wheels. Grabe, awesome. Narunong din yung nagbuo. I don't like the sound system. This kid got taste. Ganda. Ganda to, pang skirt. Ganda. Nice to see them on the road. This is Buhay Ghetto. And whoop, pagkain tayo. Porsche 911 4 GTS. Honestly, it's so damn beautiful. Ganda ng ilaw, detail. Love it. And this is just a village spotting. Good morning mga kaibigan. At ito ang inyong Buhay Ghetto on a Sunday morning. Well, pa-lunch na. Dala natin ang ating Mitsubishi Neo Classic GDI. Maraming ingay, maraming weird ang feeling, pero syempre tayo ay masaya dahil na-drive natin siya ulit. It's been a long time. Medyo napahinga ko to ng matagal. Daming ginagawa, daming tumutunog. So putang ina. Okay, see you guys later.
So, kwento muna tayong ibang storya. Kwentong lowered. Ito, baliw. Pare, sobrang lowards daw ng Lancer. Nawasak. Ay, puta. This guy is so low, pare. Sobrang low, pare. It broke the cement. Stig. Totoo ba yan? Parang gulong. Totoo ba? Sobrang baba, nabasag yung semento. Totoo yan? Ha? Hindi ko kabilib. Ikaw, totoo? Opo, nabasag yung semento. Kita mo, pare. That Lancer so low, pare. Kumigiba ng flooring. Taba ang puto. Guys, that's how low I go, pare. Look at those marks. Let's talk about one of the lowest Opel in the universe. This is the Opel Astra na dapat matagal na natin feature kaso hindi natin nagawa. Dahil busy at alam mo na, you know, time. So ito siya with its new look, with its Watanabe, well, RKR Rota. Ganda ang puta. Well, of course, this ain't brand new. So, medyo project status, pero right now look at how low this fucker is. Opel. Tawid tayo. Diba? Ano yan? Baka makakita ng ganyan, diba? Sobrang nakakatuwa kasi it's actually very affordable if you are going for a project car na gusto yung kakaiba Euro. Tignan mo naman yung potentials. Parang gago. For me, ito, less than 100 you can build something like this. Sobrang, diba? This one features actually this is a manual. Ito yung loob ng Opel Astra. Very basic for a European car, pero solid na rin. Pero ito manual. Oh. Tignan mo yung transmission. Iba yung reverse, kakaiba na. Pwede na eh, no? Kasi spacious sobra sa loob. Diba? Luwag niya, no? Kasi wagon. So, if you're going for parang grocery getter na sasakyan, manalo ka dito. At as per the Kipoy, 1.6 engine to eh. Hindi naman ganun kahirap na yung pyesa tulad ng dati nung panahon na wala pang internet, because yung pyesa naman available eh, and mura naman, hindi naman ganun ka-crazy. Pero syempre dahil Opel siya, may notion tayo, natatakot tayo sa kotse na hindi natin kabisado. Look at the weight, yung tindig. Kasi diba, hindi naman nakakahinayang i-drop kasi hindi naman ganun kamahal eh. So it's a sweet car. Kaya po siya, mapabaliw ka talaga. So yun na nga, iti-test drive natin. Sama tayo kay Poy. Tingnan natin kung ito ba nga talagang pinaka lowest Opel in the universe. Here we go! What a fucking gangster na! Ganun ka lahat ng humps? Oo. Putang ina magawa dyan. Putang ina, body slam. Puta solid yun ah. Ulitin mo ulit yan. Dito wala na. Doon lang talaga malaki. Matindi talaga yun eh. Kala mo na ipag-away yung puta.
Hindi na naapekto, hindi nanginginig. Yung English din yun, pag nag-19 ka. Oh yeah. Diba? Fucking gangster. Uy! Big grabe. What an experience. Ang tatlo pa tayo eh. Ganun mo. Yan, Ay, bumukas na. You motherfucker! We've been duped again, my friend. Utangina. So, balik na sa dating Opel. So, I was telling you guys, perfect for project. Very affordable, very rare, very different. Pero ito yung look niya with the 17s na rotiform. Not bad. Pero mas wildy talaga yung RKR na Rota na 15s by 8. Then ito yung Galant, which will become another project car. Pero hindi to sa akin, ha? I'm just looking at it right now. Pero uuwi natin, but we'll get the mugs for the GTI. Pero ito will be restored soon. Will look cool. Wala eh. Ganda niya, putang ina. Uy. Isa? Yung pagpasok, yung giri lumabas, bugug na. Ganda pa, may start ano? Yun, okay na. Ayun lang may tunog pag umaabante. Yun o. Ano eh? Oh, naka-pre. Okay. Ano? Ano nakababa yung wood? Dali, malumot eh. Tangin, ang ganda rin eh, no? It grows on you talaga pag puti eh, no? Ah, hindi, pwede pa. Pindutin mo dyan. May pindutin yan sa ilalim. Ang bobo mo naman, puta, hindi mo alam yan. Sorry. It's my first. So, welcome back. Tangin na, ito na naman eh. Hi! Same guy. Lancer GTI project. Galant, excuse me. Ay, sorry. not a Lancer, Galant bro. GTI. Yun lang, may konting oh, fuck. Oh, shit. You dumbass motherfucker. Rod! Namatay. Tirek. Hindi mo makakababa dito. Ha? Hindi mo makakababa. What a dream. Tulak. Namatay yan eh. So, nagtulak din kami. Tangina. Hindi ko na video kasi nagtulak din ako. Tinirik kami. Yan ang beauty ng mga project cars. It's really beautiful, but fuck. Effort. So yun, finally napatakbo na namin yung GTI. Pabalik na kami sa car wash. And actually the engine sounds really good. Though syempre may mga creak-creak, pero matagal kasi natambak eh. Pero ito, it's
fucking fun, pare. Riding good. Feeling fine. Whoop. Good morning. Kuhay Geto. At dito na naman tayo sa malikot na utak natin. Sama yung mga boys. And today, gagawin natin ang medyo isang crazy thing is actually dapat stop na ako sa GTI. Pero meron tayong bagong tatry, which is this one. Gamitin natin tong Rota DB15 something. Let's lalagay natin siya doon sa ating Lancer GTI. Oh yes. Tingnan natin kung mababalik pa ang ating init sa katawan para magawa ito. Then yung ito lalagay natin muna sa GTI ng ating mga kaibigan. So we'll see if malupit ng transformation at mapagawa natin itong Lancer kasi minsan naboboard na ako sa kanya. Ito the effort of the dope boys, si Poy, si Ken, si Nikki, making it all possible. Ito nga paling GTI na Galant ni Ken na for now magiging project car ng tropa. Ganda actually, ganda pa rin, pero ang dahil parang nakuha din ng tropa, nangyari is yung mags lang ang aking nakuha through the crazy deals of our friendship. Yep. Wow. Ganda sir, no? Bagay. Pero yan talaga yung ganyan. Bakit? Taba? Bagay eh. Hmm? Bagay. Usok yan. Dito, hindi yan. Dito. 4 lang yan, no? 5 to eh. Sports car kasi. Pinicturean na yun eh. Baka Okay. Since technically ang plano ng new owner ng Galant na to is to change the look because before it has the rally look nung vision ng Niken. So stig yun. Pero ang nag-stick na yung vision niya doon at yung identity nitong Galant doon. So yung bagong owner, which is Nikki, may plano siya dito, iba ang approach niya. So natusan ako, tanggalin yung battery, ay yung mud flaps. Init pa naman. Pero sige, gawin natin just for fun. Screw is the shit. Pag power tool ka, napakadali lahat ng bagay. This one, hoy! Idiot. Alam mo? Ayaw mong gawin lahat one hand. Yan na. So, lamog na rin kasi yung mat flaps kaya medyo best na rin. Tanggalin. So yan, clean na siya. Diba? Okay. Since tapos na, damn. Daming rallying na nasalihan. Let's go first man. Ito talaga minsan sa lalaki, boy's dream is to have power tools. Believe it or not, ang gaang ng buhay pag may power tools. Yun lang. Hayop ka. Sirain na lang natin. Bilog na eh. So ayun. You motherfucker. Sala na. Sige na, babaklasin ko lang. Okay, sorry. So ito na siya. Ay, kabila pa. Perfect. I am quite happy. Pero it felt a little weird. Pero white on white looks good. So let's go to the other one.